Ayan, at nandito yung index finger nyo. Yan na yung gulong nyo. Ito, nasasagasaan na ng guhit. Kung titignan natin sa labas, ayan. So mga kaibigan, another video na naman tayo today. Ang ituturo ko po sa inyo ay it's all about judgment, no? Yung pag-estimate natin kung tayo ba ay tatama na dyan sa gilid ng gutter or yung sa curb. Yan, mayroon po kasing curb dito, yung gilid ng bangketa. Ayan, mapapansin nyo dito sa side mirror natin. Ayan. So almost close siya, medyo sobrang lapit. So ganito siya, pag nasa loob kayo ng sasakyan nyo, ayan, sa mga katulad itong mga kotse, ang pwede nyong gawing base dito, yan, kagaya ng sinabi ko dun sa nauna kong vlog, yung ating handling na 9 o'clock and 3 o'clock or 10 or 2, pwede naman. Kapag nakahawak kayo dito, ito yung magsisilbing base nyo. Ayan o. Yung daliri ko na yan, kaya ko siya itinuro. Ito yung ating index finger. Mapapansin nyo, almost naka-align dun sa curve, yan o, sa gilid ng bangketa. So yan yung pwede nyong gawing base para masabi nyo na hanggang dyan na lang dapat kayo. No? Hindi na kayo pwedeng kumabig ng kanan kasi sasabit na po yan. Kasi kagaya ng pinakita ko sa inyo, ayan o. So close na yan. Tapos ito yung ating pinakang base. Dapat hindi na siya lalagpas dito sa loob ng ating index finger. Kasi kung ang mangyayari dyan, all parang ganito, ayan, yung curve nasa loob na ng yung daliri. So possible, tatama ka na dyan sa curve, dyan sa gilid ng bangketa. Ngayon, ito, pakita ko lang sa inyo ang pinakang actual na distance niyan, mga kaibigan. Ito yan. Yan. So yan po yung actual distance. Ayan o. Halos nasa isang dangkal. Ayan. So yung distance niyan. Kaya kung nasa loob kayo ng kotse, ang gawin yung base, yung inyong index finger nakahawak sa 3 o'clock position. Ayan. So kung nagdadrive kayo, kunwari papasok kayo sa masikip, tapos medyo magipit, yan, ito lang yung gawin yung distance. Habang nagpo-forward kayo, ito yung gawin yung distance. Para kung sakaling may mga abala sa unahan or may mga sasakyan nakatigil, kunwari may sasakyan nakatigil yan, so itong index finger nyo, pag-adjust nyo ng konti, yan, makikita nyo dyan malayo pa yung kotse na nakatigil dyan. So dapat hindi siya papasok sa index finger nyo. Yan, pag nakatawid na yung takbo nyo, yan, ito yung magiging reference nyo. Hawak ng 9 o'clock, 3 o'clock. So yung magiging base nyo. So kung wala naman sasakyan mga kaibigan, at kung gipit nga dito sa kaliwa, pwede yung gawing base to. Ayan, na hindi kayo tatama dito sa gilid ng bangketa. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan. So ito yung pinakang base natin. Ganun din dito sa gitna. Ayan. So yung guhit kasi na yun sa gitna, mga kaibigan, pwede nyo rin gawing base yan dito. Ayan o. Ito yung 9 o'clock handling natin. Kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong nakapasok rito. So obviously may distance talaga yan. Hindi pa tayo umaabot sa kabila. So kung gusto nyong nakadikit dyan, ganito kasi magiging scenario. Ayan, gitna lang natin. Ito siya. Ito kasi yung pinakang gulong natin, mga kaibigan. Ayan o. Ayan, pagka ganito yung sitwasyon, guys, ayan o, tapat na tapat sa 9 o'clock natin, sa index finger natin. Ito yung guhit o. Ayan, so ang mangyayari dyan, ito na yung mismong gulong nyo. Ito na yung pinakang gulong nyo. Ayan, kung bababa tayo, ayan, at nandito yung index finger nyo, yan na yung gulong nyo. Ito, nasasagasaan na ng guhit. Kung titignan natin sa labas, ayan, so yan yung sitwasyon. Okay, so ganun din dito mga kaibigan sa gilid. Kapag ka masyado kayong nandito sa gilid at almost close na yung index finger nyo dyan sa gutter, ganun din yan. Baka nasagasaan nyo na yung curve, yung gutter. Okay, so didikit natin, didikit ko lang
para mas maintindihan nyo. Ayan. Okay. Alright. O, ayan. Dikit na siya, guys. Ayan. So, ngayon, kung mapapansin nyo, ayan, almost close, sa daliri natin. Kapag nakahawak tayo sa 3 o'clock handling position. Ganun din dyan. Makikita mo na dyan. So, ito yung base nyo. So, sa madaling sabi, mga kaibigan, kung kayo ay nagdadrive, kung ito yung 9 o'clock, 3 o'clock handling position nyo sa steering wheel, tapos ito yung 9 o'clock, ayan. Itong part na to, dapat hindi dyan pasok yung dadaanan nyo sa unahan. Kasi once na may sasakyan sa unahan at ito yung index finger nyo, tinitignan nyo dito. Ayan, ito kasi yung base nyo. At pasok na dito sa part na to. Ito kasi yung pinakang magiging basihan nyo na dapat hindi siya lumagpas sa part na to pag gitna. Ayan. So hopefully nagigits natin, ano. Kasi mahalaga po ito lalong-lalo na kapag nandun kayo pumasok sa medyo masisikip. So kailangan hindi nyo matatamaan yung mga katabi nyo. At syempre para mas ma-apply po natin yung mga gantong method, kailangan crawling lang ang galaw nyo, lalo't masikip. Kailangan wag nyo masyadong tutulinan. So hopefully nakatulong po sa inyo ang video na to, especially dun sa mga new drivers, sa mga beginners at mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive. That's it!